ini-impeach na ang anak, pero ang ama ay nakakapagbanta pa, napapatayin ang mga senador para makasingit sila at makapasok sila. Tama ba ang mga naririnig mo? Dapat mo pa bang patagalin ang impeachment ni Sara Duterte? Huwag mo hintayin na pati ikaw ay ma-impeach. Kung kaya, desisyonan mo sa lalong madaling panahon. Subalit, nababalita nga na kikilos ka na. Pwes, kumilos ka na hanggat maaga. Dahil hindi na rin talaga kami makapaghintay na intayin pa ang June o ang pagkatapos ng speech ng SONA ni Marcos. So, alam mo mga pre, nakikita ko po dito kay Chis Escudero, ano siya no? Tinitingnan niya sa bawat magkabilang grupo kung alin po talaga yung yung malakas. 'Di ba? And then nakikita ko kay Chis Escudero, naguguluhan siya. Kung kanino siya papanig. Kaya kung makikita niyo po, wala parang dublikara. 'Di ba? Oo. Alam mo Chis Escudero, trabaho mo 'yan trabaho niyo 'yan Dapat hindi kayo nagmumukhang pagong. Alam mo yung pagong, mabagal. Hindi kayo patulog-tulog sa pansitan. Lalo na pagdating diyan sa usaping impeachment. No, kasi ang mga kongresista po ay talagang nagtatrabaho po sila. No, masasabi naming satisfied kami sa kanilang ginagawa. Kasi ano sila kumbaga nagkakaisa sila, no? Tinatapos nila yung trabaho nila. Etong dito sa Senado, Chis, ano na Chis? Halatang di ka masaya sa impeachment bakit ganun? 'Di ba? Nakikita mo naman yung pinaggagawa ni Sara, nagbabanta, nagmumura, ganun din yung ama, kung ano yung ama, ganun din yung anak. Mga senador, papatay, kahit joke lang yun, masakit yan para sa inyong mga senador, na kukuha daw sila, papatay sila ng 15 senador para lang makapasok yung PDP laban. Wala ka namang imik dun. Pero pag mga normal na tao, katulad namin magsalita, magbanta-banta kami sa inyo, kaso agad. 'Di ba? So, hindi kayo patas. Oo, hindi kayo patas diyan sa Senado. Sa totoo lang po. Hindi kayo patas diyan. No, may kinatatakutan kayo Oo. Anyway, mga pre, ito yung bibigyan natin ng reaction ngayon. Itong video po ni Aling Marie. Ayan bigyan po natin ito ng reaksyon. At syempre, no, bago po tayo tuloy-tuloy sa ating reaksyon, meron po tayong Facebook page dito. Ayan, Ballpoint Man 2.0. And syempre, meron din po Timbirador. Ayan, may TikTok din po tayo, Ballpoint Man 2.0. At syempre, sa hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, i-share ang video na to, at mag-subscribe. Okay? And also, ring the notification bell para every upload natin ay mag-notify po sa inyo ang ating mga video. Okay? Okay. So, ito na mga pre, no? Bigyan po natin ito ng reaksyon. Itong kay Aling Marie, pakinggan po natin. Napag-alaman ko po na magkakaroon malaking rally para dito sa impeachment ni Sara Duterte. Po. At ito nga po ay pagkakaisa ng mamamayang Pilipino para kay Chis Escudero. Sapagkat tila inaantala talaga ni Chis Escudero ang impeachment ni Sara Duterte. Na po pwede naman talaga na simulan nila. At lalo na ngayon, hindi po dahilan na sila ay recess, hindi dahilan na sila ay bakasyon, para hindi nila talakayin ito. Maaari po itong gawin ng isang taong sincere sa kanilang trabaho, lalo na nga kung ganitong ang kalaban ay ang mamamayang Pilipino. Kung talagang mahal mo yung trabaho mo, Chis, at wala kang kinakampihan, dapat kumilos ka na. Huwag mo nang patagalin. Diba? Walang recess. Trabaho niyo duty niyo yan Diba? Parang, halatang-halata kasi, di ba? Di ka ba masaya sa impeachment laban kay Sara Duterte? Kasi ito si JB Ejercito, hindi daw po masaya sa impeachment. So, halatang-halata naman si JB Ejercito, DDS. Kaya wag kang mag-alala. Kapag kayo ay tumakbo, anumang posisyon yung ninanais yung takbuhan, hindi rin kami magiging masaya sa inyo. Kami kasi, hindi kami amnesia. Hindi kami na-amnesia. Natatandaan namin at kaya namin tandaan kung ano yung mga pinaggagawa nyo. Kung hindi kayo masaya, tatamad-tamad kayo,
pues kami din hindi magiging masaya para iboto kayo. Tama na siguro yan, JB? Tama na, Cheese? Ewan ko lang kung manalo pa itong mga to sa susunod. No? Basta ako, hindi rin ako magiging masaya sa mga taong ito. Ang isang politiko na ini-impeach, no po? Sinabi nga ni Escudero na walang pro at walang antay na pwedeng magbadali sa kanila. Tamo? Pinapasahuran ka lang namin tapos ganyan ka magsalita? Walang pro at walang antay na pwedeng magmadali sa inyo? KO! Diba? Trabaho nyo yan eh. Nababagalan ang taong bayan sa inyong trabaho dyan sa Senado. Alam mo yung pagong, Cheese? Isa ka dun. Diba? Bagal. Para sabihin ko sa'yo, Cheese Escudero, dati hanga ako sa'yo nung mga panahon na magkakasama kayo ni Vice President Binay. Pero ngayon, ipinakikita mo, no, na hindi tama ang ginagawa mong pagpigil sa impeachment ni Sara Duterte. So may pagpigil. Halatang halata kasi pinapatagal. Klaro po yan ha. KO! No? Alam mo, totoo ang sinasabi ni Senador Trillanes, no? Ito ay labanan ng mamamayang Pilipino at ng ini-impeach na politiko na nakaupo sa gobyerno katulad mo. Alam mo, Mr. Escudero, baka bukas makalawa sa kapipigil mo dyan sa impeachment ni Sara Duterte, baka pati ikaw ay ma-impeach na. No? Kung ako nga lang, dapat hindi si Cheese Escudero, dapat ma-impeach talaga yan. Dapat matanggal na talaga yan. Oo, dapat ang pumalit kay Cheese yung may pagmamahal talaga sa bansa at masipag. Kailangan natin ng masipag na maglilingkod, no? Sa ating bansa. Kasi kung tatamad-tamad, matutulog lang sa pansitan, wala sayang pasahod diba? Ikaw ang Senate President kung kaya't ikaw talaga ang may hawak ng bola. Pero, dapat gawin mo ang nararapat sa lalong madaling panahon sapagkat walang nakakasiguro pagdating ng matapos ang eleksyon ay mai-impeach o hindi si Sara Duterte. Kung kaya't sa ayaw at sa gusto mo, bilang sinusweldohan ka ng mamamayang Pilipino, gampanan mo ang trabaho mo. Pag sinabi ng mamamayang Pilipino na aksyonan mo ang impeachment kay Sara Duterte, aksyonan mo. Dahil hindi tama na ipagmamalaki mo, na sasabihin mo na anti or pro-impeachment ay walang magagawa sa'yo. Right? Tamo? May kayabangan kung ganun. Hindi natin kailangan ng Senate President na mayabang. Okay sana kung mayabang ka tapos mabilis kang magtrabaho. Hindi ka patulog-tulog sa pansitan. Wala Nandun lang yung yabang pero doble kara. Pero mabagal magtrabaho. KO! Ano yun? Ay Pasensya na, Cheese ha. Yun ang nakikita ko sa'yo magagawa ang taong bayan. Lalo na ang mga pro-impeachment. No? Sapagkat malala na nangyayari sa bansang ito. Tingnan mo, ini-impeach na ang anak, pero ang ama ay nakakapagbanta pa na papatayin ang mga senador para makasingit sila at makapasok sila. Anong reaction mo dyan, Cheese Escudero? Wala. Wala kang komento doon, di ba? Diyan po natin malalaman na ang isang Senate President ay maka Duterte talaga. Klaro? KO! Kasi kahit binababoy na po ang mga senador, kapwa niya senador, wala po siyang imik. Asan yung pangil ng isang Senate President? Wala pong pangil. Duwag! KO! Diba? Cheese! Pagpakilala ka na lang kaya, sabihin mo pinapabagal ko kasi ito na kasi DDS ako para maliwanagan na kami lahat. Diba? Para maklaro na sa lahat. Pabagal-bagalim pa. Halatang halata KO! Papatay ng 15 senador. Tapos wala kang reaction doon.
Naunsa na. KO. Tama ba ang mga naririnig mo? Dapat mo pa bang patagalin ang impeachment ni Sara Duterte? Huwag mo hintayin na pati ikaw ay ma-impeach. Kung kaya, desisyonan mo sa lalong madaling panahon. Subalit, nababalita nga na kikilos ka na. Pwes, kumilos ka na. Oh, natakot sa taong bayan. Kasi magrarally. Diba? Maaga. Kala ko ba walang pwedeng mansindak sa'yo or, diba, mag-uto sa'yo, ma-pro-man or antay, diba? Bakit ngayon biglang kilos na? KO. O sana tutuhanin mo yan, diba? Dahil hindi na rin talaga kami makakapaghintay. At hindi po natin kailangan ang isang senador o senate president na alam mo yon nagdadalawang isip pag nagdidesisyon. Ang tawag po doon, weak. Mahina ka pag ganun. Dapat pag nagdesisyon ka, yun. Eh, hindi yung pabago-bago. Kasi, weak ka kung ganun. Diba? Weak. Kung ganun. Kung ayaw mo, eh wag. Kung gusto mo, ganun. Dapat meron kang paninindigan. Diba? O kaso, nakikiramdam pa to sa both sides eh. Sino yung magyayakap sa kanya eh, diba? Ako, Chis, pasensya ka na, pero sa 2028, di talaga kita ibubuto. KO. Yan yung may paninindigan ako pag sinabi ko yan. 'Di ba? Pag sinabi ko talaga yan. Di talaga kita iboto. Lalo na to si JB Ejercito. Di ko rin ibuboto yan. Hindi daw masaya sa impeachment eh. 'Di ba? KO. Eh, hindi rin ako magiging masaya sa'yo. Naintayin pa ang June o ang pagkatapos ng speech ng Pansinin niyo to ngayon ang Pangulong Bongbong Marcos nag-rally sa Davao del Norte. Okay, nag-speech sila doon, nangampanya sila. And then ang DDS, meron din. Sila Digong at mga kasama niya. Pero kung titingnan mo po, pag si PBBM po yung bumisita sa isang lugar, puno po ng tao. Hindi po sila nagrarally sa isang sulok lang ng opisina. Hindi po. Malawak. 'Di ba? Kita nyo naman sa video, malawak. Kahapon, Davao del Norte sila. Tapos, ang mga DDS, pag nagrarally po or nangangampanya, nasa sulok lang, nasa loob lang ng isang kwarto. Yung 100 piraso, katao lang yung kasya. Doon lang. So, makikita mo doon kung sino yung may supporter at walang supporter. 'Di ba? Halatang halata ng mga DDS, walang supporter. So, nakita siguro ni Chis Escudero, teka lang, marami palang sumusuporta dito sa administrasyon. O teka, gagalaw na ako. Papagulungin ko na tong impeachment. Ganun po yung mga senador na yan. Pag tingin nila malakas yung administrasyon, gagalaw sila. Kasi dinudumog ng tao. Pag sa tingin nila malakas ang Duterte, papabagalin nila. Eh nakita nila malakas yung administrasyon, dinudumog ng libo-libong tao. Eh sabi ni Ali Marie, Chis Escudero ay gagalaw na daw. Kahit pag gumalaw ka, Chis, sabi ko sa'yo, 2028 di mo makukuha yung boto ko. Wala ka eh. Ang tawag po doon, makasarili. 'Di ba? Hindi talaga nagtatrabaho para sa taong bayan. Bakit? Eh nakatingin lang sa dami ng tao eh. Kung marami yung tao, gagalaw. Kung wala, nga. Ganon. KO. Ariusip naman. Sona ni Marcos. Hindi po pwede yung mga salita nyong yan. Sinisweldohan namin kayo. Ituloy nyo ang trabaho nyo. Meron kayong recess o wala, may bakasyon kayo o wala. Ituloy nyo ang trabaho nyo sapagkat sinisweldohan namin kayo ng buo. Okay? Hindi ka pwedeng pumalag o hindi ka pwedeng tumanggi sapagkat sinisweldohan ka namin ng buo. Walang recess at walang bakasyon ang pampasweldo namin sa'yo. Tuloy ang trabaho ng mamamayang Pilipino para makapag-ipon, magkapondo na ipampapasweldo sa inyo. Kaya magtrabaho ka, wala kaming pakialam kay recess kung bakasyon mo, wala kaming pakialam. Kasi ang mga Pilipino nagpapakahirap sa bukid. Yung iba pumapasok sa trabaho ng maaga. Araw-araw yan. Para lang maka-ambag sa gobyerno.
'Diba? Pagod ang mga Pilipino para lang makapag-ambag sa gobyerno. Tapos ikaw, Cheese, parisis-risis ka lang. Sarap ng buhay mo. 'Di ba? Yung iba, nasa inita, nagko-construction para lang may ambag sa gobyerno. Tapos ikaw, Cheese, sarap ng ulam mo. Lobster ka lang. Tapos parisis-risis ka pa. Pero tuloy yung sahod mo. Kahit may recess. KO. Itong mga Pilipino, pag nag-absent yung mga yan, may sasahurin ba yan? Yung iba nga dyan, gutom pa eh. Diba? Pero ikaw, sarap ng buhay mo. Kaya sinasabi ko sa'yo, di talaga kita iboboto. Taga mo yan sa utak mo. Sa darating na 2028, alam kong malayo pa yon, pero hindi kita makakalimutan. Di kita iboboto. Desisyonan mo ang dapat desisyonan, gawin mo ang dapat gawin, gampanan mo ang trabaho nyo, sapagkat sa taong naghahanap buhay para magbigay ng pondo sa bayan, Tama. walang recess at walang bakasyon. Tama. Wes, iniintay namin ang iyong desisyon. Ituloy nyo na ang impeachment kay Sara Duterte para wala na kayong maririnig sa taong bayan at wala nang maging problema pa sa mga susunod na buwan. Yung magagawa nyo ngayon, gawin nyo na ngayon. At yung magagawa nyo sa kinabukasan at pagdating ng panahon, panibagong pagtatrabaho yon. Ano ba kinatatakot mo? Natatakot ka ba na mawawala ka sa pwesto pag tinuluyan ng ma-impeach si Sara Duterte? Bakit ka natatakot? Kami ang nagpapasweldo sa'yo, hindi si Duterte. Kaya ang dapat mong sundin, ang mamamayang Pilipino at ang mga naghain ng impeachment. Dahil hindi lang mamamayang Pilipino o hindi lang yung mga naghain ng impeachment ang makakalaban mo. Bagkos ang buong bayan ang makakalaban mo. Sapagkat lahat halos ng buong bayan ay pro-impeachment. Kaya pwede ba, Mr. Escudero? Wala ka naman sakit para pahalagahan ang mga recess, ang mga bakasyon nyo. Nagtrabaho kayo ng matagal. Ngayon mo lang ipinagdidiinan ang recess at ang bakasyon nyo. Sarap ng buhay ni Escudero, no? Imagine niyo, karamihan ng mga Pilipino nagpapakahirap para lang kumita ng pera. Bawal yung absent, bawal yung recess kasi mapapagalitan sila ng amo nila eh. Diba? Wala silang sasahurin. Anong papakain nila sa pamilya nila? Pero si Cheese Escudero, sarap-sarap ng kinakain nito. Tapos gusto pang mag-recess. Trabaho muna Escudero. Tsaka na yung mga pasarap sa buhay. KO. Diba? Relax, tsaka na yan. May, hindi ko lang alam kung itong si Cheese Escudero, mahal niya ba talaga yung bansa? Ang alam ko, mahal niya yung sarili niya. Inuuna niya yung sarili bago bansa eh. Diba? Sarili daw po muna, resist muna, pasarap muna. Kasi syempre, pag nag-resist ka, punta ka dun sa isang kainan na masarap. No? May mga lobster doon. O, doon ka relax. Yan siguro yung gusto niya. Tsaka na yung trabaho, may stress lang yata si Cheese dyan eh. Diba? Baka may stress lang. Baka magalit kasi yung mga Duterte pag tinuluyan niya. Hindi ko nga maintindihan kung sino yung amo ni Cheese Escudero. Taong bayan ba o mga Duterte? Tanong yun. Wala naman kayo nagawa. Ito lang impeachment ang inaasahan namin na magagawa ninyo ngayon. Para sa bayan, para sa kapakanan ng mamamayan. Wes, yan na ang sinasabi namin sa'yo, Mr. Escudero, Senate President of the Government. Gawin nyo ang trabaho nyo, tumbasan nyo ng pagpapagod ang mga pinapasweldo sa inyo. Mamili ka, si Duterte o ang taong bayan. Yan ang aking katanungan. Huwag ka ma-offend. Karapatan naming magsalita. Karapatan naming sabihin sa'yo ang aming nararamdaman. Kasi nagsasanhi na ng kaguluhan ang impeachment ni Sara Duterte. Ang matitino ay nasisira na ng dahil dyan sa impeachment ni Sara Duterte na pinatatagal-tagal mo pa, na iniipit-ipit mo pa. Tigilan mo kami, Escudero.
Cheese, makinig ka ha. Karapatan namin to. Oo. Dahil nagpapagod kami para lang may sahurin ka. Nagpapagod yung mga Pilipino para lang may sahurin ka. Ha? Wag mong isipin yung amo mo. Ipa-impeach mo muna yung yung amo mo tuloy. Sorry. Wag mong isipin yung mga Duterte. So, si Aling Marie kasi sabi niya, sino ba kasi yung amo mo eh? Nagkamali tuloy yung dila ko. Oh. KO. Huwag mong isipin yung mga Duterte na magalit sa'yo. Ha? Ang delikado magalit, taong bayan. Pag nagalit sa'yo yan, tanggal ka dyan. Ha? Yan, makinig ka. Ha? Di porket Senate President ka, kala mo kung sino ka na. Sabi nga ni Speaker Martin Romualdez, kadugay ba? Oh. Diba? So, yun lang po yung ating video ngayon mga pre. Pero syempre, no, bago po tayo magtapos, meron po tayong Facebook page dito, Ballpoint Man 2.0. And syempre, meron din po tayong Team Birador. Okay? Syempre, may TikTok din po tayo, Ballpoint Man 2.0. Sa hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe. And also ring the notification bell para naman po maging updated po kayo sa lahat ng mga uploads pa po natin. And so, kita-kits po tayo mamaya sa susunod pa nating video.